para i-offer niya si Isaac. Alam po ba yun na walang hinto ang apoy nun? For 3 days. Kasi pagka nahinto yun, mag-i-start na naman sila ng apoy. Wala pang posporo. Wala pang lighter. So, 3 days na nakabukas na ng ilaw, tuloy-tuloy yun. Kasi pupunta sila doon sa Mount Moriah. Ganun din po, napakahirap. Di po ba? Mahirap din umibig. Sa isang tao, hindi. Sabi natin, ang mahirap yung ating kaaway, ibigin. Diba, kaaway mo? Pero I tell you one thing, ito, mayroong revolutionary idea. Pinakamahirap talaga ibigin ay ang miyembro ng ating pamilya. Ito ba yun? Oo, hindi lang natin pinapansin. Pero in reality, mahirap siya. Dahil hindi mo makontrolan siya, yung gusto mo hindi nangyayari para sa kanya, o dili kaya may sinasabi ng tama, ayaw gawin. So anong ginagawa ng mga magulang? Pinababayaan na lang. Pero deep inside, sana sumunod siya sa akin. Wala din po yung pagkakaiba sa simbahan. Diba? Tingnan niyo po, mga kapatid. Diba, napakahirap ibigin? Ang sa loob ng simbahan, kapag nagkaroon ng pulaan, nagkaroon ng inggitan, nagkaroon ng kapag-bahagi, napakahirap. Ma-reconcile na. Samantalang parehas naman kayo pinaniwalaan, parehas kayo pinagsisimbahan, parehas kayo nakakarinig ng messages. So kung tutusin, ano ang mahirap doon? Pero totoo nga po ang sinasabi, ibigin ang mahirap ibigin. Ang buong chapter 5, 6, and 7 ng Matthew, ito yung tinawag na Sermon on the Mount. Diba? Kasi nga si Jesus, si-share siya na nasa mountain. At saka yung mga tao nakikinig sa baba at talagang pinapakinggan nila yung message ng Panginoon. So, Sermon on the Mount ang tawag doon. Sa bahay naman yung Sermon on the Mount. Diba? Ng nanay. Ng mama. Diba? So, meron mga Armalite. Diba? May mga ganun, may Armalite. May pagkakaparehas sila, pero may pagkakaiba sila. Parehas sila sermon, yung isa daw ay nakaka-bless. Yung Sermon on the Mount. Yung ano naman ay talagang kailangan mo ng blessing ni Lord na strength para makayanan. Yung Sermon on the Mount. But anyway, it helps. No? Hindi lang talaga siguro maayos ang pagkakabigay. Kasi walang outline yun, di ba? Pag sermon may outline. Point 1, point 2, o diligay pataas. Diba? Climax. Pero ang Sermon on the Mount, wala mong outline yan. At hindi alam kung kailan mag-ending. Sa Sermon on the Mount, sasabihin lang, Amen, Hallelujah. So, alam na stop na. Kasi doon sa Sermon on the Mount, iba. Pag nagsalita yung audience, lalong lumalakas, lalong walang katapusan. Kasi nag-react ka pa nagsasabi ka pa tumahimik ka na lang para maging tahimik na tayo. Tahimik na ang mundo, di ba? So, yun ang kanilang mga pagkakaiba. But today, I would like you to know na itong message na ito, na gagamitin natin ang pag-ibig para siyang gagawin natin sunog, pansunog sa bahay. Ibig sabihin, pupunuin natin sila ng usok ng pag-ibig. Kaya nga sabi ng Matthew 5:15, light to all who has in the house. At alam mo ba nyo, base sa pagsasaliksik ko, ang Matthew chapter 5 verse 16 ang pinaka-key verse. Key verse sa buong chapter 5 alone. Siya ang pinaka-key verse. At ano po ba yun? Ito yung Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good work and glorify your Father in heaven. Alam mo si Matthew, mahilig yan maggamit ng mga salita. Yung ilaw, kahit dyan naman yung love, di ba? Pero kung susuriin ang light at saka yung love, ay walang pagkakaiba. Sapagkat ang love dapat ang magliwanag.
Kasi ang galing liwanag na nakuha natin galing sa Diyos ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya yun actually ang pinapaningas, ginagamit na panindig upang magkaroon ng sulot ang ating mga tahanan ng pag-ibig na mula sa Panginoon. Sabi nga po, yung your good work and glorify your Father in heaven. Ano yung good work na nabanggit sa Ephesians chapter 2 verse 10? Sabi niya dito, for we are His workmanship. Yung word na workmanship ay masterpiece. Obra maestro. Obra maestro. The best piece. Ako po isang manunula, ang pinakatula na paborito ko yung dila na sa biyaya ng Panginoon ay nakagawa ko sapagkat ang dulo ng salita na yun ay may letter K. Lahat letter K ano yun eh, 4 sentence per line. Meaning to say, 14 siya. Puro may mga K. Diba? So, ang taong matala, di ba? Ay parang lamok sa alak. At puso'y dapat ilaka sa Panginoon na siyang anak. Ganon yun. At marami po yan. Puro K. Ganon din sa iyo ang Panginoon. Ang masterpiece niya ay tayo. Sabi niya dito, Christ Jesus for good work, which God had prepared beforehand that we should walk in them. Kung titingnan niyo po, meron pong isang pagkakataon kung kilala niyo po si Mahatma Gandhi. Okay, si Mahatma Gandhi, alam natin na isa siyang naging leader ng India. Pero yung background po niya, alam niyo ito si Mahatma Gandhi ay nag-aral po ito sa London ng law. At pinag-aralan din niya ang iba't ibang religion. Kasi doon sa London ay may books doon na iba-ibang uri ng aklat. At natagpuan niya yung Bible. Sa kanyang pagsasaliksik, nag-enjoy siya ng pagbabasa ng Bible. Well, in fact, kung hindi po niyo nababasa ang buong Biblia, daig po kayo ni Mahatma Gandhi. Sapagkat ilang beses niyang binasa, kasi na-inlove siya kay Jesus Christ. Ang ganda-ganda ng Kristiyanong ito, yung katuruan dito sa Bible. Tapos nabalitaan niya na sa Africa ay mayroong maraming mga churches, mga Christian churches. Sabi niya, pupunta ako doon. Hanapin ko talaga. Kikilalanin ko kung sino itong Jesus na sinasabi niya kasi na-inlove ako. Okay? One time, it was Sunday, nasa Africa na po siya, at dadalo po siya doon sa simbahan. At nung kanya po pagpapasok niya, meron pong usher na medyo hindi maganda ang mukha. Ushers na parang medyo masungit. Lalaki po yun. At sabi sa kanya, bakit ka nandito at anong gagawin mo? Sabi niya, ako na pa rito, gusto ko lalong makilala pa si Jesus ng sinasabi ng mga Kristiyano. Gusto ko makilala siya. Pero alam niyo po ba ang sinagot ng usher na yon? Sabi niya, hindi ka rito nababagay. Sabi niya, bakit? Si Jesus naman yan eh. Gusto ko lang siya makilala. At alam po ba niyo? Ang sabi sa kanya, dahil iba ang kulay mo. So hindi po siya pinapasok. Alam niyo, the process of time, prinasis niya yan. Prinoseso niya yung sinabi ng usher na yun, na isa pa man din Kristiyano. Kaya po, ang sinabi niya ay ganito. I like your Christ, but I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Sayang. Diba? Sana isa sa pinakasikat na bansa na punong-puno ng Kristyanismo ay ang India. Kasi dala-dala yun ni Mahatma Gandhi. Kaya lang, nasira ang patutunan. At
At dahil sa patotoo, hindi tinanggap sa India at pinipersecute na ang mga Kristiyano. Ayun. So, tingnan po natin yung command ng Panginoon. By the way, kung i-divide niyo yung Matthew 5:16, ganito po yun. Una, it's a command. Let your light so shine. Ilan po ba ang utos ng Panginoon? Sige po. We have 10. 10 commandments, di ba? Yung Decalogue sa Old Testament. At alam po ba niyo, ang ginawa ng Hudyo, ginawa itong 665 commandments. Ang 365 doon ay, ito ang dapat mong gawin. Ang 300 commandments doon, ito ang hindi mo dapat gawin. Mandahin mo, ginawang 665 na samantalang 10. Pagdating sa bagong tipan, ginawa ito ng Panginoon na dalawa lang. Love God above all, with your mind, with your soul, and love your neighbor as yourself. And eventually, ang turo ni yung law of Christ is love. Tapos na. Mahalin mo ang Diyos. Sapagkat kung mahal mo siya, mamahalin mo rin ang mahal niya. Ang tao mahal ng Diyos. Kaya kung mahal mo ang Diyos, ang mangyayari, mahal mo ang kapwa mo. Hindi mo siya dadaya, hindi mo siya lulukuin, hindi mo siya sasak, hindi ka mag-iisip sa kanya ng masama. Dahil mahal mo siya. Yan exactly po ang message ng chapter 5 ng Matthew. So, kanino tayo magmamahal o magliliwanag at ang liwanag na yun ay pagmamahal? Before men. Then, for what reason, bakit tayo magliliwanag ng pag-ibig? Sabi nito, that they may see your good work. Wow! Ang pag-ibig pala na nagliliwanag, yun yung mabuting bagay na nais ng Panginoon. Amen. Then what is the end result? Take note, the end result. And glorify your Father in heaven. Amen. Hello? Amen. Kung may pag-ibig lang na nagliliwanag, nagniningning, hindi na kailangan mag-evangelize. Kaya tayo hirap na hirap mag-evangelize sapagkat hindi naman talaga nagliliwanag ang pag-ibig na yon sa ating mga buhay. Alam ko, wala yun dito. Lahat dito nagliliwanag. Amen po ba? Amen. Palakpakan tayo sa Panginoon. So, ano nga ba talaga, kuya, ate, ang totoong pag-ibig? Kasi puro pag-ibig ang pinag-usapan natin kasi February. Ito po yun. Sa John chapter 13, 34 to 35. A new commandment I give to you. Hindi po talaga ito bagong utos, kundi bagong sistema lang. Kasi ito rin yung lumang utos. Dahil hindi maunawaan ng mga Hudyo, ginawa nga ang utos 665. So, sinimplify ni Jesus para makasunod at maunawaan. So, this is that you love one another as I have loved you. Gaano si Jesus Christ nagmamahal na inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. That you also love one another. Grabe ano? Kung paano si Jesus magmahal, the same power, the same intensity, the same volume, the same kind ng love na ipapataw at ibibigay natin sa ating kapwa. That you also love one another. And verse 35, by this all will know that you are my disciples if you have loved one another. Amen. So ang mundo, makikilala lamang na ikaw ay alagad ng Panginoon, tagasunod ng Panginoon. Hindi dahil may mataas ka na antas ng pinag-aralan, mataas ang posisyon mo, mataas ang title mo, nakaupo ka sa mataas na upuan. Yung mga ganun. Disciple yan ng Panginoon. Ang love, ang pag-ibig. Ito po yung true love. Base sa John chapter 13, 34 to 35. This is, or it is unconditional commitment. Take note, unconditional. Walang transaction na namamagitan, walang usapan,
Walang kondisyon, walang boundary, walang limitasyon. Unconditional. Di ba ganun tayo? God commended His love toward us. He died when we were yet sinners. Grabing pag-ibig. Walang kondisyon. Yun po ang unconditional commitment. Kung paano kami minahal ng Diyos. Sa mga taong umiibig sa kapwa ng gaya ng pag-ibig ng Diyos dahil nakaranas sila ng pag-ibig ng Diyos. Prayer for you, for all of us, let us experience that love of God, the love of Jesus, so that we may be able to share that love. Mag-overflow, yun ang gagamitin natin panimbig sa mga tao, sa community, na kung saan tayo nakatira, nagtatrabaho. Makapag-influensya tayo. So, ang conditional commitment saan? Towards imperfect people. This unconditional commitment towards imperfect people. Listen carefully. Yung katabi mo ba ay perfect? Para sa kanila ito. Pag-ibig, unconditional commitment para sa kanila. Ang naging problema po ng Kristyanismo, nakatanggap sila ng pag-ibig, sinisegregate na nila. Itong pag-ibig nito ay para dito lang, doon sa ating enemy siguro. Pabayaan mo na sila. Bahala na sa kanila siguro. Basta ito, mabuti mabalik dito sa akin. Okay ito. Pero itong kabila, hindi. Sinisegregate natin. Pero hindi towards imperfect people. Take note, itong pangatlo. It is to seek their highest good. Parang ano ito eh. Yung bang iniisip mo parati, ano kaya ang kabutihan na may pagkakalo? Alin kaya mabuti dito para sa kanya? Hindi lamang yung pinaka-highest good para sa ating kapwa. Sometimes, it's costly, or most of the time, it's costly and requires sacrifice. Listen carefully. Yun po ang genuine love. It is a conditional commitment towards imperfect people, seeking their highest good. Most of the time, it is costly and requires sacrifice. Di ba sa mag-asawa, parang ano yan eh, yung may bagong sanggol, buong maghapon, nagtrabaho si Mrs. Diba? Tapos, ito ngayon, umiiyak yung baby. O sino yung magtitimpla ng gatas? So si Mr. kahit luluto kasi highest good. So, magsasacrifice siya, kahit may trabaho din siya, kuya, aasikasuhin niya, bibigyan niya ng milk, siya magtitimpla. Isang sample. Kaaway niyo dahil pinahiya kayo o siniraan kayo. Okay? Wala na yan sa listahan ko. Mag-aayuda pa man din ako. Wala na, tanggalin na yung pangalan niya. Brother and sister, to seek their highest good. Nagkataon na nasa hospital at may malaking bayarin. You know, what is genuine love? A sample of this, bayaran mo ang kanyang billings. Hello? Seeking the highest good. And most of the time, it is costly and require sacrifice. Kapag nangyari na ito, we can exceed, ihigitan natin ang katwiran ng mga Pariseo at mga Eskriba. Ngayon, paano naman itong pag-ibig na ito na siyang mag-iilaw o sisindi sa mga tahanan? Okay, ito na po yun. Yung Matthew chapter 5, beginning from verse 1 hanggang 48, doon po ngayon pinapamalas, pinapakita
mga practical application kung paano isinasakatuparan ang pagsindi ng gamit ay pag-ibig para sa lahat. Okay, una, live a blessed life. Piliin natin ang mapalad mamuhay o mamuhay ng mapalad when others are unfortunate. Sa anong paraan yan? Tingnan niyo po in verse 3. Sabi rito, poor in the spirit, ito po yung dependency, humility. Wala kang kakayahan. Umaasa ka. Kaya kung may biyaya ka, at kung meron kang pagmamahal, hindi galing yun sa'yo. Kasi ang totoo naman, ayaw mo naman talagang umibig, magmahal sa mahihirap ibigin. Pero because galing yan sa Panginoon, galing kay Jesucristo ang pag-ibig na yan, nakasalalay, nakadepende ka sa Kanya. At ang sabi dito, nasa iyo ngayon ang kaharian ng Diyos. How about, blessed are those who mourn? Ano yung uri ng pinaglulumbayan mo? Mari ito po ay kasalanan, mari po yung mga nagawa mong kayabangan, mari ito yung mga makasarili ka, na puro ka pakabig. Maaari din po, ito yung selfishness mo, greediness. Umiyak ka doon, humingi ka ng dawat. At yung kung iniiyak mo yun, ang sabi ni Lord, you will be forgiven. At the same time, you will be comforted. Blessed are the meek, maamo, approachable. Ito po yung tayo kasi nagre-represent ng kaharian ng Diyos. Alam niyo po ba na ang pag-ibig, ang bunga ng pag-ibig, yung maging dependency ka sa Panginoon, nagpapakumbaba ka, may kaamuhan ka. Yung po ang bunga ng pag-ibig. May uhaw ka sa katotohanan. Hinahanap mo ang presensya ng Panginoon. Hinahanap mo ang kanyang katwiran. At ang sabi ng Panginoon, pupunuin ka niya. Ito yung mahabagin. Alam niyo po ba yung merciful? Hindi lang ito yung covenant love ng Panginoon, kundi ito yung naunawaan mo ang tao kung bakit niya yung ginawa. Hindi ka lamang nakakita na ginawa niya yan kasi ganito siya. Kundi ginawa niya yan dahil may dahilan. At yung beyond sa ginawa niya, yun po ang merciful. Bakit ka kinainisan? Bakit siya nagalit siya? Bakit siya nakasimangot? Bakit hindi matapos-tapos ang pinapatawa mo sa kanya? Ano ba nangyari? Diba? Inuunawa mo ang beyond sa kanyang kalagayan. And that is merciful. And then, yung pure in heart. Sabi yung busilak ang puso. Malinis, walang reservation. Yun ang nais ng Panginoon sa kanyang kaharian. Sa kanyang, kapag ito po, dahil sa pag-ibig na nasa iyo, na pinagkaloob ng Panginoon. Then they will see God. Of course, peacemaker, reconcilers. Yung bang pinagbabating mo, hindi ka nagdadagdag. Kadalasan yung sa ibang simbahan, lalong gumugulo kasi merong nasa gitna na siyang nagpapagulo. Now, halimbawa, isang maganda rito halimbawa ay si Sister A ay sinisiraan si Sister C. At pumasok si Sister B. Kung sinisiraan ni Sister A, si Sister C, si Sister B, hindi niya na ipararating kung anumang negative ang sinasabi ni Sister A kay Sister C. Bakit? Ganito lang po yung example niyan. Na-COVID tayo. Dumaan itong pandemya. Kaya uso natin mga alcohol, tapos ganito. Kasi ayaw natin magdala ng virus. Ayaw natin maging agent tayo netong very contagious na nakakahawang sakit. The same manner, ang mga marites, sorry po yun yung kasi ginagamit ng word Pero napalitan na yung marites na yan. Mari, testimony ka naman sa ginawa sa iyo naman. So pwede natin palitan yan. So maganda yung marites. Pero yung mga naglalaro na lang ng chess, yun ang nagiging dahilan.
if you have that kind of love na galing sa Panginoon, na siyang ginagamit mong panindig, I tell you, hindi mo na ikakala yung virus. So doon pa lang sa'yo, nasali mo na, stop na. So, and then, ang sinabi niya rito, yung mga persecution, magkaroon tayo ng strength kapag mag-rejoice sapagkat itong persecution na ito ay may mga nauna na sa atin at nagtagumpay sila. At nabilang sila sa mga pinaghahandaan ng Panginoon. Okay, so, yan. Lalaktawan natin yan. Pangalawa, live as light and salt when others are in darkness and in bitterness. So, ang isang, if a seasoning has no flavor, it has no value. Kung hindi ka na, wala ka ng asin, wala ka ng alat, wala ka ng lasa, wala rin ka. Ramdam ba ng community? Ramdam ba ng kapitbahay natin? Ramdam ba ng ating tahanan na merong mga Kristiyano na nag-i-exist? Baka po, hindi nila tayo nararamdaman. Remember that we have to live as light and salt. Kung ang iba ay namumuhay sa kadiliman at sa kapaitan, hindi ko kayang itago ang syudad na nasa mountain, like itong gulod, di ba? Yung sa amin, pagka nag-ilaw na kami, medyo mataas kasi, yung Holy Family, mataas ko yung church, ay talaga namang kitang-kita, hindi mo pwedeng itago. Pero, yung light na yon, nakikita yun ng malayuan. That's why if we live for Christ, we will glow like lights, showing others what Christ is like. Ito naman, pagka hinahide natin ang light, ito yung ginagawa natin. Being quiet when we should speak. Tinatago natin ang light. Going along with the crowd. Wala na tayong magandang patotoo. Parehas na tayo ng crowd. Parehas na tayo ng mundo. Parehas na parehas. Amoy, kulay, yung pagkilos, parehas na. Pag-uugali at mga gawi, parehas na. Then, we hide our light when we deny the light. Ayaw natin sa liwanag, ayaw natin sa katotohanan, ayaw natin sa pag-ibig. Then letting sin dim our light. Yung nangunguna sa atin ang kasalanan. Then not explaining our light to others. Hindi natin binibigay ang katotohanan. Hindi natin sinishare. Hindi natin dinidepensa ng ating pananampalataya. And then ignoring the needs of others. Yung nakita mo na, sabi lang natin, oh brother, sister, God bless you. Pero ikaw, na pinagpala ng Panginoon, hindi ka makatulong. Hindi po ito dahilan para hindi mag-iisip yung individual o tatamad-tamad. Hindi po. Ang ibig sabihin lang natin, if the Lord has blessed you, meron siyang mission para sa iyo. Kasi hindi lahat binibiyayaan ka. Hello? And that is showing our love. Kahit hindi siya mag-respond, so be it. Nagpapakita lang ako ng ilaw ng may pag-ibig. So, pangatlo, live and obedient when others are disobedient. Sumunod lang talaga kahit mahirap. Kahit parang sa tingin mo ay hindi mo kaya. Pero ang isang task mission na pinapagawa sa atin ng Panginoon, kaya natin. Mamuhay tayo ng masunurin. Pag sinabi na time for worship, sunod lang tayo. Pag sinabi na mayroong mga practice sa ganitong oras, may gagawin, may training, whatsoever, na pwede tayong magamit pa ng Panginoon, kailangan lang matrain. Attend po tayo, sunod lang tayo. Pagka mayroong mga ini-impress tayo ng Panginoon dahil may nakagalit, na kailangan i-reconcile, do it. Alam niyo sa Bible po, sa Gospel, ang na-offend actually, ang lalapit doon sa naka-offend. Yun po ang Bible, yun po ang turo sa Matthew. Yung nagawa o na-offend, siya po ang lalapit sa naka-offend.
sasabihin niya kung ano yung ginawa ng mga tao. Yan po ang katuwaan ng Kristiyano. Alam natin, kasalanan niya, bahala siya. Di ba? Hindi po gano'n. Hindi po pinapawalang bahala. Di ba nga? Kung ang kapatid mo ay nakasakit sa'yo, pagkala mo, iwanan mo sa altar. O iwanan mo bago ka pumunta ng altar, makipag-reconcile. So, obedient rather than disobedient. And then, live for reconciliation when others are unforgiving. Ang may pag-ibig, nakikipag-reconcile yan agad-agad. Hindi niya pinapalaganan. Sapagkat sa mundo, punong-puno yun ng pagkalimot at ayaw nila magpatawad. Sapagkat, alam niyo po ba ang pinaka-greatest weapon na winasak ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo? Hindi po yung lustful thoughts, hindi po yung pagpatay, hindi po. Kundi ang greatest weapon ng kaaway is unforgiveness. Kaya matatandaan niyo po, nung sa krus ng Kalbaryo, o bago man yun, ang ginamit kagad ng Panginoon gusto niyang wasakin, wakasan. Nung sumigaw siya, Father, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Pinawakasan ng Panginoon ang matindi at pinupuksan niya ang matinding weapon ng kaaway. So, reconciliation rather than unforgiving. Then, live a pure thought when others are lustful thought. Piliin natin, ang may pagmamahal, hindi nag-iisip ng masama ng kalaswaan sa kapwa. Ang nagmamahal at mayroong pag-ibig, malinis at kusilang ang puso niya sa kapwa. Minsan, sa mga tambay ko, nakitambay din ako. Pinakinggan ko yung mga kwentuhan nila. Tama-tama, meron tong babae na talagang may itsura. Alam niyo po, kinuwenta ng isang medyo elder na rin. Nagkwentuhan sila na parang alam mo ang bait ng lalaki. Kumustahan sila, yung kung saan nakatira, ilan sila magkakapatid. Tapos ngayon nagbanggit na itong elder. Sabi, ang ganda-ganda mo. Nililigaw na ba sa'yo? May boyfriend ka ba ba? May boyfriend ka na ba? Bakit siya nagiging mabait? Doon sa opposite sex. It is because the sexual desire, a fantasy, a lustful thoughts, doon sa babae. Nagpapalit-palitan para kunin ang puso doon sa kanyang lustful thoughts. Ang may pag-ibig, kahit kailan, hindi nag-iisip ng masama at malaswag sa kanyang kapwa or iba ng opposite sex. Yung po may pag-ibig. And then live faithful when others are unfaithful. Alam niyo po, ang faithfulness, nakakalungkot na, no? Mga girlfriend, boyfriend pa lang, no? Sila yung mga Katniel, mga... Tapos si Catriona ata, saka si Sam. Totoo ba yung balita? Showbiz kayo, ha? Okay dito ang showbiz, ha? Okay. So, alam mo ba ang pinakamatinding gauge o sukatan ng faithfulness sa Diyos ay pagiging matapat sa kanyang esposo o esposa sa kanyang asawa. Amen. Hindi yan matawaran. Kaya nga, how would you be faithful to God if you are not faithful to your spouse? How? Eh hindi mo naman nakikita ang Diyos. Ito nakikita mong asawa mo. Diba? I remember yung mag-asawa. Sabi ng lalaki sa kanyang asawa, honey, noong tayo ay nasa pasisimula pa lang ng ating pagsasama, dumating yung unos, no? Namatayan tayo ng ating alaga. Nandiyan ka pa rin sa tabi ko. Tapos sumunod naman ang unos, namatay yung aking kapatid. Diba? Yung tumutulong sa atin. Nandiyan ka pa rin. At alam mo, dumating yung pagkakataon na binagyo tayo. Diba? Nasira yung ating bahay. Nandiyan ka pa rin. Siyempre, love kita. Alam mo, honey, noong dumating yung pagkakataon na mawalan ako ng trabaho, nandiyan ka pa rin
Siyempre love kita. Sabi niya, hindi, malas ka talaga. May pangyayari na dyan. Pero of course, hindi. Ang tawag yun ay faithfulness. No? Katapatan. Masaya ka. I-enjoy ka ng buhay o kahit naman sa hindi pag-enjoy. Kasama mo ng spouse mo. And that is faithfulness. Alam niyo kung may pag-ibig ka totoo, magiging matapat ka sa iyo. Ito lang po ang hindi naunawaan ng mundo. Bakit meron mga divorce? Bakit meron mga paghihiwalay? Ano ba nangyayari? Ako nga, naisip ko lang ito in a very practical. Kung bakit ang daming, hindi to, wala dito siguro. Mga lalaki na 2, 3, yung kanilang mga babae sa buhay. Parang ako may 3 akong babae sa aking buhay. Pero yung mga babae na kinakasama nila, sabi mo, ang hirap ng isa lang. Dadalawang tatatlo pa. Kaya hama ko ako. Meron po ba rito na ako yung makapagbigay man ng awa? Hama ko ako sa ganang 2, 3. Ang sabi ko sa akin, Pastor, yan lang ang alam mo, 3. Meron pa ba ng mga hidden? May secret pa. Grabe ko. Pero tatandaan natin, yung faithfulness. Ito ang sinuturo ng Panginoon. Kung may pag-ibig ka, mananatili ka sa iyong asawa. And then, live as a promise keeper when others are promise breaker. Lahat po yan sa Matthew chapter 5. Ang sabi ng Panginoon, kung may pag-ibig ka, hindi ka magsasalita ng basta-basta kung hindi mo matutupad. Pero magsalita ka man, over your dead body, tutuparin mo sa tulong ng Panginoon. Hello? Oo. Kanina lang nag-promise ako sa wife ko na lilinisan ko yung isang area doon. Sabi ng wife ko, Daddy, di ba sinabi ko na yung sa'yo kahapon pa na maglilinis tayo? Naalala ko yung promise ko. Oo nga pala, sige. Linis ka. So, the point is, ano man yung ipinangako, hilingin natin sa Panginoon at tuparin natin. Yan po ay pagpapakita na may pag-ibig ka. Pag tinutupad mo ang iyong pangako. Then live forgiveness when others revenge. Kaya merong eye for an eye, tooth for an tooth, di ba? Kasi puro sila paghihiganti. Even more. Pero alam niyo po, napakaganda kung may pag-ibig ng isang Kristiyano na totoo. Mahirap man ibigin ng iba. Pero ikaw may pag-ibig, madalas ka nagpapatawa. Amen. Hello? Yan po ang kailangan ng mundo. Then, finally, live a life of true love when others fail. Kaya po, ang application ng pag-ibig ng Diyos is to love your neighbor and hate your enemy. Pero ang sinabi ng Diyos, love your enemies and pray for those who persecute you. Ito po talaga ang pinaka-susi ng lahat. Ang baliktarin ang sinasabi in the Old Testament dahil ang commandment ng Panginoon ay mahalin. Maging ang iyong mga kaaway at panalangin yung mga kumukutyag sa iyo. At doon ka pa lamang tatawagin ng mga anak ng Diyos o anak ng Diyos. Si Aristides na taga-Athens, nag-aral po siya ng napakaraming religion. Buddhism, Confucianism, Hinduism, Shintoism, Communism, at ano-ano ba? Mga ism. Pero na-amaze po siya sa Christianity. Ano po ito Isa siyang philosopher, isang matalinong tao, isang writer, si Aristides. At sinabi po niya sa kanyang sulat ng ganito, kung bakit siya na-amaze sa Christianity. Sabi niya, Christians have the command of the Lord Jesus, the Messiah Himself, each in their hearts. Grabe ito sa Panginoon. Talagang pumapasok doon sa kanilang kaibuturan ng kanilang puso. They do not engage in adultery or sex, immorality, and they do not hear false witnesses. Ito po yung naobserbahan niya. Neither do they covet that which belongs to others. They love their neighbors. They comfort those who are injured
injure them. Even trying to win them over their friend. Yung kaaway mo, yung sinaktan ka, gagawin nilang kaibigan. They are eager to do good to their enemies. Babalik na rin ang sitwasyon. Nakagawa ka ng masama. So what? Gagawa pa rin kita ng mabuti. Hindi pa rin mahadlangan ang pagiging Kristiyano ko. Hindi pa rin mahadlangan yung ilaw na ginamit kong panindi, yung pag-ibig, na hindi ko lamang itatago ito sa ilalim ng bed. Papadutangin ko ito. Alam niyo po, ang napakagandang gamitan kung magamit yung ilaw na yon ng pag-ibig, yung panahon na baliktad. Ikaw ang inaaway, kung persecute ka, sinisiraan ka. Talaga namang dapat natin gawin ang may pag-ibig. Then they abstain from all impurity. They neither neglect the widow nor oppress the orphan. Totoo po yun. Alam niyo po ba kung sinong nagpasimula sa mundo ng mga orphanages? Yung mga orphans na nangangalaga? It's a Christians. Sino nagpasimula ng mga hospital? It's a Christian. Ng mga school na magtitrain ng mga doctors, nurses, caregiver, is a Christian. Kaya meron tayong mga St. Luke, di ba? St. Peter, St. Jeffrey, yung mga ganun, di ba? Later on na po yung St. Jeffrey. Pero nakita natin na sila ang nagpapasimula because they want to care. Those who cannot care for themselves. Sila yung mga talaga. And that is Christian. Yung po ang bunga ng pag-ibig na ginagamit nila. Ang maganda po dito sa Matthew 5:48, sabi niya, look, therefore, you shall be perfect. Ang word po na perfect, hindi po ito yung sinless. Wala kang pag-asa. Kundi ang tawag dito, Matthew. Just as your Father in heaven is perfect. Ang tanong, how can we be perfect? Paano tayo magiging perfect? Una, in character. In this life, we cannot be flawless, but we can aspire to be as much like Christ as much as possible. Yung nag-i-strive ka, kahit bumabagsak, nagkakamali, pero tayo ka agad. Strive ka for holiness and righteousness. Then, in holiness, like Pharisees, we have to separate ourselves from the world. Sinful values. Ang mga Pariseo talaga, iniiwasan nila na hindi magkasama. Pero, tayo din naman ay dapat lang as a Christian. But unlike the Pharisees, we are to be devoted to God's design rather than our own and carry His love and mercy in this world. Yun tayo. Mas higit pa sa mga Pariseo. In maturity, we can achieve Christ-like attitudes and holy living at once, but we must grow toward maturity and wholeness. Just as we expect different behavior from the baby. Now, ang tanong po sa atin, kasi dapat nagmamature ang may pag-ibig. Kung ang level natin ay baby, child, a teenager, and an adult. Ang tanong, does God, also God expects different behavior from us, depending on our stage of spiritual development. Mga kapatid, nasaan na po ba tayo? We are still baby, babe, or child, or teenager, or adult. Dapat merong paglago. Ibig sabihin lang noon, umiibig tayo. Ibig sabihin lang, yung race ng pag-ibig ni Jesus ay sumasa atin. Lumalago ang pag-ibig na yon sa ating mga buhay. Then, in love, we can seek to love others as completely as God loves us. Yes, we can be perfect. Yung depende po sa level natin. Ang dalangin po natin sa Panginoon, yung ganap na pag-ibig na ating ipapamuhay. Dahil ang pag-ibig po ang siyang ating gagamitin panindig upang matupad natin ang kalooban ng Panginoon. Sabi po ni Francis Schaeffer, sige, pwede niyo pong i-forward. Si Francis Schaeffer, sabi niya, isa po siyang writer, isa po siyang theologian. Sabi niya, love is the final apologetic. It is the defense for which there is no defense.
Ang pag-ibig daw ang siyang pinaka-ultimate na pagdidepensa pag pinamumuhay natin pag-ibig. Walang depensa doon. Wala nang pwede kong depensa. Yung po ang tinawag sa Galatians chapter 5 verse 23 na walang ihigit sa batas ng pag-ibig. Sa gabi ito, bago po tayo lumako sa panalangin, whatever, ang challenge sa atin, if you are a Christian, ilang taong ka na sa Panginoon? Ano yung mga bagay na ginagawa ko sa buhay nito? Ito ba ay nagbibigay ng patutuo sa Panginoon? At kapag ikaw ay namumuhay, yung influence mo ba ay merong kinalaman doon sa pag-ibig? Na siyang gagamitin mo bilang panimbig na mag-influensya ka, na maging kahawa-hawa ka. And because yung pag-ibig na yun ng Diyos na nasa atin, yun po ang pinaka-kailangan ng mundo ito. I tell you, when there is love, it means you are growing in the Lord. And when there is love, that love ang siyang gagamitin natin to lift up our houses. Kaya ang tawag sa inyo mga lighthouse. May the Lord bless us with His messages. Lumipat mga 3 weeks or 1 month, 3 months ago, ay yung pastor mismo nung pinaka-head, nagsalita, at ang sabi, Jesus will coming soon. Kasi mga talk piece and mga broken English, wala sa kanyang naniwala. Sabi, nababalik na si pastor, dahil siguro sa dami ng mga gawain, nababalik na. Nag-challenge pa rin siya every Sunday, Jesus will coming soon. Jesus is coming soon. Ayaw pa rin maniwala. Noong last November 2015, lumapag kami doon sa Papua New Guinea at the following Sunday, ako po yung nag-preach. Pero bago ako nag-preach, may yung president, nagkaroon po ng presidente siya ng Papua New Guinea for First World Church. At the same time, siya rin po ang pastor ko. Sabi niya doon sa congregation, I tell you, Jesus is here! Talagang si pastor na babaliw na may diferensya. Tama-tama po, nung in-introduce na ako, parehas po ng pagkaka-introduce. Si Jesus, Jeffrey Tutane. So, nalaman ng mga kongregasyon na, totoo pala na dumating na nga si Jesus. Alam nyo, napakaganda mag-worship, yung lalo-lalo na yung magkakasama, the same ng spirit, no? Yes. Pwede ka pumalakpak, tumalon, sumayaw, no? Ang damang-damang mo na, nandito ako sa bahay ko. Bahay ko to. No? Ka-fellowship, kapatiran ko to. Unlike po nung ako'y binata, napunta po ako sa isang, dyan sa Guadalupe, natira ako sa lola ko, ay attend ako sa, huwag niyo na pupuntahan, sa Guadalupe Baptist Church. At talagang unang pagpasok ko, sabi ko, meron silang organ, tapos okay na okay yung hymna, yung worship nila. Tapos nag-preach na si pastor. Ang ganda po ng message. Napahaliluya ko. Hallelujah! Tinitingnan ko po lahat. Wala po. Walang sumabay sa akin. Itahimik ako. Kinignan mo na ako. Talagang nag-bless ako, hindi mo pigil ang pumalakpak ko ng napakalakas. Na may siguro, praise God! Doon po ako nahiyak. Dahil buong kongregasyon, 100, 200, ay nakatingin sa akin. Hindi na ako dadalo sa susunod na linggo. So, totoo nga po, kasi napahiya ako. Then, naghanap po ako ng kaparehas natin. Mag-worship. Amen po ba? Amen. Napakaganda ng worship natin. Talagang, hindi lamang alam mo na ang presensya ng Lord ay nandito, kundi damang-damang mo ang kanyang presensya. Hallelujah! Amen. Pwede ba natin palapakan? Nag-assist sa akin, tumutulong. At alam lahat ng
ating mga pangangailangan. So praise God for that. Siya talagang aking partner in life. At alam kong hulog siya ng langit. Ako po yung inihulog sa kanya. So talagang enjoy yung aming pagsasamahan. At 32 years na ba? 32 years na, di ba? Sabi ko, pwede na. Kasi si Jesus na. At the age of di ba? 33. So, pwede na. Pero, tuloy-tuloy pa rin ang paglilingkod sa Panginoon. So, salamat sa marami na namin pinagdaanan sa buhay. Simula sa pioneering, hanggang sa established na church, sa Pilipinas, at sa iba-ibang lugar na bansa na napuntahan. So, kasama pa rin siya. Purihin ang Panginoon. Yung akin naman pong pangalawa, na anak si Mrs. Jerine Tutanyes Gonzales. Yan po ay may merit na. Isa po siyang criminologist. Yan. Okay, so, siya po ay may asawa na, kaya lang yung asawa niya ay isang British nationality. So, pagkakasal nung last 2 years, lumipad. Sayang. Hindi ako nagkaroon ng apo. Sayang. Pero babalik naman para kunin na siya. It's a great blessing. So, yan po ay ating katuwang sa mga tete-tete. Yung sa ating IT, sa pagkagawa ng PowerPoint, at sa lahat po na mayroong kinalaman sa social media. Siya po ay magaling po. Well, ang aking pong bunso ay kakatanggapatan. Salamat sa Panginoon sa biyaya niya. Yan po ay newly graduate sa LPU bilang ang kanya pong ay Yun na yun. ano nga ba? Tourism na lang. Kasi BSTTSM. Tourism po at piniyaan po siya ng Panginoon. Nakasumpit po yan ng cum laude. Praise God. So, sabi ko, anak, hindi rin ang sayang namin yung binayad namin sa teacher. Ay, wala kang drive. Sabi ko, sige lang. At ang dami po niyang in-applyan. At nung matanggap siya rito ay, saka naman nagtawagan. Di ba? Sabi ko, hindi ka para doon. Para dito. So, purihin ang Panginoon. At siya rin po ay representative din po ng isang barangay sa Quezon City bilang Miss Universe Philippines, Quezon City. Last month. Okay. So, purihin ang Panginoon sa mga privilege na yon at sa kanyang journey na we can expand our horizon. Actually, nag-ministry sa mga co-Miss Miss Universe level. So, purihin ng Panginoon. Alam niyo po ba lahat ng ating mga inawit sa Panginoon ay talaga nagpapatuloy ito yung ating direct relationship sa Panginoon, ng pag-ibig niya sa atin, kung sino siya, at saka yung kanyang mga ginawa sa atin. Pero meron yan pong kulang din, dadagdagan na lang natin. Ito naman po yung relasyon natin. Love yung naging tema ni Pastor. Gawin natin prayer yun at this very moment na kung saan yung salita ng Panginoon may dwell in us richly. Let us pray. Oh God, we thank you for your word that you have given us. Truly, Lord, na kami, we call ourselves as Christians at nararapat lamang, Panginoon, na makita ka, Panginoon, sa amin.